Perla, no, sa ating Zoom Bible Study. Magandang gabi po sa bawat isa. Binabati ko po kayo lahat sa pangalan ng ating Panginoon. At dalangin ko na ang ating pong mapagsasaluhan ngayong gabi ay maging pagpapala sa inyong lahat. Bago po tayo magumpisa ay mangyaring tayo muna ay manalangin. Hingi po tayo ng patnubay sa ating Panginoon. You have received a request to record to the cloud. Ano ito? Start recording? Okay. Sige po. Let's bow down our Recording in heads. progress. Okay. All right. Sige, patay mo na langin. Heavenly Father, we thank you. We honor you, Lord, tonight. Thank you for this opportunity na kami po ay makapag-aral ng iyong salita. Wala naman po kaming ibang kagalakan kung hindi ang patuloy na mag-aral ng iyong salita sapagkat ito po ang pagkain ng aming kaluluwa. Lalong-lalo na po nakikita namin ang mga tanda ng iyong nalalapit na pagdating na kami po ay dapat lalong maging mainit sa amin pong paglilingkod, sa amin pong lakad, sa aming relasyon sa iyo. At alam namin na walang ibang pwedeng makapagpatuloy ng sigla at ng apoy ng aming pananampalataya kung hindi ang kami po ay patuloy na mag-aral ng iyong banal na salita. Kaya salamat po sa pagkakataon na ito at sa bawat isa na nagkaloob ng kanilang oras. Sa kabila ng marami din po sa amin ay busy marahil sa mga personal naming mga obligations. Subalit sila po ay nag-ukol ng panahon upang makasama namin sa gabing ito. Pagpalain po ninyo ang gawain na ito at lahat ng papuri at lahat ng kapurihan ay binabalik po namin sa iyo sa pangalan ni Kristo Jesus, na aming dakilang tagapagligtas. Amen. Amen. Alright. Ang pamagat po ng ating pag-aaralan ngayong gabi is Be Led by God. Okay? Be led by God. Napakahalaga po ng pag-aaral na ito sapagkat sa ating paglakad, pamumuhay, pagmiministeryo, napakahalaga na ang atin pong mga yapak ay pinangungunahan ng ating Panginoong Diyos. Sa ating pagpapasya, sa ating mga pagdidesisyon, ay mahalaga po na malaman natin na tayo po ay ginagabayan, pinapatnubayan, at pinangungunahan ng ating Panginoon. Ang atin pong pinakatalata ay mababasa natin sa Roma 8, versikulo 14. Ganito po ang sinasabi ng banal na kasulatan. For all who are led by the Spirit of God are sons of God. Okay, ang bigyan ko po ng diin dito yung led by God. So, ang pamagat ng ating sharing is be led by God. Pag sinabi po natin at ginamit natin yung term na led or kumbaga sa isang lugar na pupunta ka, kailangan mo ng tourist guide. Kung hindi mo alam yung mga lugar, no, na dapat mong puntahan, tayo po ay nag-aarkila ng tourist guide para hindi tayo maligaw. Ngayon naman, meron na tayong GPS, meron tayong Google Map upang hindi tayo maligaw sa ating destination. Ito pong lakad natin ay spiritual journey ito. Hindi po ito physical journey, pero kung paanong sa physical journey ay kailangan natin ng guide, lalong-lalo na po sa spiritual journey dahil mayroon tayong kaaway dito eh. Ang kaaway natin ay spirito din, no? Walang iba kung hindi si Satanas.
Ang sabi nga ni Pablo, di ba, sa Efeso Kapitulo 6, buksan po natin, mga kapatid, no? Very familiar kayo dito, pero basahin natin para meron tayong referensya, no? Sabi po ni Paul sa Ephesians chapter 6, we'll read in verse 11, "Put on the whole armor of God, that you may be able to stand against the wiles of the enemy," or the devil, "for we do not wrestle against flesh and blood, but against principalities and against powers." So, ang kalaban po natin ay hindi pa ho inalisan ng Diyos ng kapangyarihan. Sila po ay may power pa. Itong mga demon spirit na ito. Against the rulers of the darkness of this age, against spiritual host of wickedness in the heavenly places. No po, kaya kailangan natin ng patnubay ng Panginoong Diyos dahil may kaaway tayo, no? At hindi natin paalam ang mga daan na dapat nating daanan dahil maaring sa daanan natin may mga patibong, may mga booby traps, may mga bitag na inilalagay ang kaaway. Dapat meron tayong patnubay ng Diyos, mga kapatid, nang sa gayon, may iwas tayo sa mga trap na yan. Meron ganitong sinabi si Moses sa Exodus chapter 33, verse 15. No? Ito'y pagkilala ni Moses sa leadership ng ating Panginoong Diyos. Okay. Ang sabi ni Moses, umpisahan natin ang basa sa verse 12, Exodus 33 verse 12. "Then Moses said to the Lord, see, you say to me, bring up this people." Sabi mo, dalhin ko yung bayan mo. "But you have not let me know whom you will send with me." Hindi mo sinasabi kung sino yung kakasamahin ko. "Yet you have said, I know you by name, and you also have found grace in my sight. Now therefore I pray, if I have found grace in your sight, show me your way." No? Ipakita mo sa akin yung paraan mo o yung daan mo. "That I may know you, that I may find grace in your sight, and consider that this nation is your people. Show me your way." No, napakaliwanag niyan, mga kapatid. Ibig sabihin, sa paglalakbay na ito, maliligaw po tayo kung hindi tayo papatnubayan ng ating Panginoon Diyos. Maging si Moses, literally, maglalakbay sila. Pero sinabi ni Moses, hindi ko naman alam kung saan ako dapat pumunta eh. Ituro mo sa akin kung saan kami dapat pumunta, ang sabi ni Moses. And then sa verse 14, "And he said, my presence will go with you, and I will give you rest." Pakinggan po ninyo sinabi ni Moses dito. "Then he said to him, if your presence does not go with us, do not bring us up from here. For how then will it be known that your people and I have found grace in your sight, except you go with us? So we shall be separate, your people and I, from all the people who are upon the face of the earth." So the Lord said to Moses, "I will do this thing that you have spoken, for you have found favor in my sight. I know you by name." Alright, so sabi ni Moses, kung hindi ka sasama sa amin, hindi mapag-aalaman na kami nga ay pinili mo. No, ang malinaw na peba na kami nga ay piniling bayan mo at inihiwalay mo kami sa mga bayan, no, na hindi mo pinili, ay makasama namin ang iyong presensya, ang wika ni Moses. Kanya napakahalaga po sa paglalakbay natin spiritually. This is a spiritual journey na tayo po ay mapatnubayan ng ating Panginoong Diyos, mga kapatid. No, kaya ang ating pinag-uusapan ngayon ay ang halagahan ng tayo ay i-lead ng ating Panginoon, mga kapatid. No? So, hindi pwedeng magmarunong na alam ko lahat. No? Kanya po, marami sa ating mga kapatid, tayong lahat, nagkakamali tayo, nahuhulog tayo sa bitag ng kaaway kapag tayo po ay lumakad ayon sa
ating mga laman. Pakinggan po ninyo sa Romans chapter 8, mga kapatid. No? Ito po yung kaibahan ng paglakad sa laman at paglakad sa espiritu, mga kapatid. No? Hallelujah. Dito tayo sa Romans chapter 8, verse 4. That the righteousness requirement of the law might be fulfilled in us, who do not walk according to the flesh, but according to the Spirit. For those who live according to the flesh set their minds on the things of the flesh, but those who live according to the Spirit, the things of the Spirit. For to be carnally minded is death, but to be spiritually minded is life and peace. Because the carnal mind is enmity against God, for it is not subject to the law of God, nor indeed can be. So then, those who are in the flesh cannot please God. But you are not in the flesh, but in the Spirit, if indeed the Spirit of God dwells in you. Now, if anyone does not have the Spirit of Christ, he is not his. And if Christ is in you, the body is dead because of sin, but the Spirit is life because of righteousness. All right. Dali, ang daming pumapasok. Sabi po ni Pablo, pag tayo daw ay lumakad according to the flesh, ang pinagtutuunan natin ng pansin ay ang mga bagay ng laman. At pag tayo daw ay carnally minded, yung salitang carnal kasi ay earthy or makamundong pag-iisip. Hindi naman pag sinabing makamundo ay sexual lust. Hindi lang yon. Ibig sabihin, pag sinabi mong carnally minded, ang ating isip ay always occupied with earthly things. Yan ang ibig sabihin ng carnal minded. Na walang masyadong puwang ang bagay ng Diyos. Lahat ng ating lakad ay panlupa. Lahat ng ating lakad ay pangmaterial, pampisikal. Kaya kung tayo ay born again, binabago yung ating pag-iisip na kung saan ang mga taga-mundo na hindi natawag na ang kanilang isip, pagising sa umaga, wala na silang inisip kung hindi pera, trabaho, negosyo, puro panlupa. Yan po ang ibig sabihin ng carnal-minded. Earthly things lang ang kanyang concern. Pero pag ikaw ay tinawag na ng Panginoon, naging born again ka na, hindi doon lamang nakapokus ang iyong atensyon at hindi na yon ang priority mo. Umaakyat na yung priority mo, mga kapatid. Ang priority mo ay ang mabigyan mo ng lugod ang ating Panginoong Diyos sapagkat may binuksan sa iyong kaluluwa na meron palang higit na mahalaga kaysa sa mga panlupang pangarap natin na hindi natin yung nabibigyang pansin nung tayo po ay hindi pa tinawag ng Diyos. Kanya nung ikaw ay matawag, maraming pagbabago sa buhay natin. No, yung mga kaisipan natin, yung mga pagsasalita natin, yung mga pagpapasya natin, yan po ay kasama sa mga binabago ng Diyos. Dati hindi tayo kumukonsulta sa Panginoon, basta tayo ay nagre-rely lang sa ating edukasyon, sa ating pinag-aralan. Nang ikaw ay maborn again, hindi na ganon. No, pag nagpapasya ka, may pinagkukunan ka na ng consultation, humihingi ka na ng patnubay ng ating Panginoon, mga kapatid. Dahil yan po, ang prinsipyo mo, nakabatay na sa mga panuntunan ng salita ng ating Panginoon. Hindi na yan nakabase sa edukasyon o kung anumang mga bagay na nalaman natin dito sa lupa, mga kapatid. Ano po, kanya mahalaga po yan. Dahil kung tayo raw ay ganun ang kaisipan, ang lalabas po niyan, makakaaway natin ng Diyos. Pakinggan po ninyo sinabi ng verse 7. Because the carnal mind is enmity against God. Yung salitang enmity ay pakikipag-away. Ha? A carnal mind is
enmity against God, for it is not subject to the law of God, nor indeed can be. So then, those who are in the flesh cannot please God. Hindi natin mabibigyang lugod ng Diyos kung ang paiirali natin sa buhay natin ay mga prinsipyong panlupa. At ang sabi pa dito, mga kapatid, makakaaway natin ng Diyos. Ibig sabihin, yung programa mo at programa ng Diyos hindi magsisync. Palagi naglalaban, palagi naghihiwalay, nagkokontrahan, no, mga kapatid. Kanya, ang sabi dito, pag ganun daw ang ating pag-iisip, na ang nagdo-dominate sa lakad natin ay ang laman natin, hindi natin mabibigyang lugod ng Diyos. Kahit nagsisimba ka pa, walang kabuluhan yung pagsisimba mo. Kung nakikinig ka, hindi mo naman pinamumuhay yung napakikinggan mo. Kahit ang dami mo lang napakinggang mensahe, pwedeng ma-memorize mo yan theoretically, pero it has no value if it is not lived. Kaya nga maliwanag sinabi ni James, pananampalatayang walang gawa ay baog, patay ang sabi niya. Faith without works is dead. Yan ang sabi ni Santiago, mga kapatid, sa kanyang sulat. Kanya, dapat malaman ng bawat isa na kapag ikaw ay born again na, you are not a fleshly being, you are a spiritual being. Bumabalik ka na doon sa kalagayan mo before the fall of Adam and Eve. No, you are again reconnected with God, mga kapatid, at yung sixth sense, yung ika-anim na pakiramdam na siya pong sense of faith was reignited, it was quickened, and therefore, meron ka ng senses sa spiritual, mga kapatid. You can sense spiritual things. Naaamoy mo na yung mga kilos ng ating Panginoong Diyos, mga kapatid. So, ganito nga ang habilin ng ating Panginoong Jesucristo sa kanyang mga alagad, no? Pakinggan natin ang sabi ng Panginoon dito sa John 14 verse 26. But the helper, no? The Holy Spirit, whom the Father will send in my name, He will teach you all things. So ang isa palang trabaho ng banal na Espiritu, He is a helper. Saan tayo tinutulungan? Hindi naman yan tutulong sa mga physical at mga material na pangangailangan natin. It will help us in spiritual matters and spiritual understanding. At ang sabi dito, He will teach you all things. Ano yung ituturo sa atin? Pagka-born again natin, lahat po tayo ay mga inosente sa mga bagay espiritual. Irregardless of your educational attainment, you are a greenhorn, a novice, inexperienced in spiritual matters. Wala tayong alam dyan, mga kapatid. Wala tayong kamulatan dyan dahil magmula nang tayo isinilang, ang lakad natin puro lakad ng laman. And therefore, we need a helper. We need a teacher to teach us. No, meron tayong spiritual mentor, mga kapatid, so that we will be properly guided how to conduct ourselves as becometh a child of God and someone that claims to have entered the spiritual dimension, mga kapatid. At ang sabi dito, and bring to your remembrance all that I have said unto you. Yan ang pasabi ng Panginoong Hesus sa kanyang mga alagad. No, kaya nga nang namatay siya, nalimutan nila lahat Di ba? Nagsikalat sila nagbalikan sa kanilang mga dating mga hanap buhay. Si Apostol Pedro naging mangingisda uli. Kasi nga hindi pa dumarating yung Holy Spirit. No, nagkalat sila. No, but when the Holy Spirit dwelt among them on the day of Pentecost, nangyari yung sinabi ng Panginoon, lahat ng mga tinuro ng Panginoon sa kanila, sa loob ng 3 kalahating taon was brought back into their remembrance. No, kaya isipin niyo si Apostol Pedro kaagad nakapag-quote ng Joel chapter 2. Nang siya'y tanungin, nang sila'y sabihan na kayo, mga lasing kayo. Hindi, sabi niya, ito yung hula ni Prophet Joel. Imagine that.
So the Holy Spirit is bringing everything into the remembrance, mga kapatid. Alright. Dito pa tayo sa John 16:13. Sabi dito, when the Spirit of truth comes, He will guide you into all truth. Ibig sabihin, na maborn again ka, you don't know all the truth. Hindi natin alam ang lahat ng katotohanan. Tayo po ay papatnubayan sa lahat ng katotohanan. Ayan po. So, ang katotohanan is cumulative. We will gain further and further truth as we journey on. No, walang taong alam niya lahat ang katotohanan the moment he becomes a born-again child of God. No. Your knowledge of the truth will increase. Mga kapatid, kaya kailangan natin ng mentor. Kahit nga yung mga pastor dito, nagpapamentor pa eh. Yan, dapat yung mga ibang nagmamarunong, mag-recognize na kailangan nila ng nagtuturo. Diba? At walang ibang tagapagturo kung hindi yung espiritu ng katotohanan. Pero yung espiritu ng katotohanan, gagamit ng kasangkapan yan. Kaya nga may fivefold ministry, mga kapatid. Amen? No, alam nyo, ang itinalaga ng Diyos na mag-guide sa church, yung fivefold ministry, apostles, prophets, evangelists, pastors, and teachers. Yan po ang biblically ordained to bring the bride into perfection. Kaya dapat alam natin ang functions ng body of Christ, mga kapatid. No, He will guide you unto all truth. Ngayon, kung ang isang tagapagturo ay hindi Holy Ghost filled, baka hindi kayo magiyahan sa buong totohanan. Dito po ang nagtuturo ng Biblia. Hindi po yan libro na katulad ng biology. Kailangan hindi tayo maging mapangahas na basta lang tayo nagtuturo nang hindi tayo inutusan ng Diyos na magturo. Amen po. Kinahiran na amen. Kasi maliwanag ang sinabi ni Paul sa Romans chapter 10. Amen. Paano silang magtuturo maliban na sila'y mga sinugo? So kailangan po yung nagtuturo sa atin, sugo ng Diyos. Hindi tayo pwedeng maturuan kung nagtuturo naman sa atin ay hindi naman sinugo ng Panginoon. Baka ay madala sa mali. Amen po? Amen. Kaya importante yan. Malaganap ngayon yung ganyan eh. Ang dami sa Facebook, ang dami sa YouTube na tagapagturo ngayon. Sinabi nga ng Panginoon sa Mateo 24, yung iba nga magpapakita pa ng mga himala na kung maaari pati ang mga hinirang ay madaya. Kaya establish at himala sila eh. Ikaw nga wala kang himala eh. Sila meron. Baka mas totoo sila sa'yo. Di mo ba nagpauna na ang Panginoon na sa mga huling araw may ganyang lalabas? Yes. Kanya kung titignan natin himala, madadaya tayo mga kapatid. Lalabas po ang marami. Ang totoo niyan, ang sabi ng ikalawang Tesalonica, yung son of perdition na Antikristo magpapakita ng kahangahangang kasinungalingan. No? Kahanga-hanga pero kasinungalingan. No? Lying wonders ang sinabi sa English, mga kapatid. And therefore, it is very important na we will be established in the truth, mga kapatid. At it can only be so kung ang nag-guide sa atin ay pinahira ng ating Panginoon. Kanya po, maging si Kristo, maging ang Misaya, hindi pwedeng magturo nang wala ang patnubay ng Espiritu. Pakinggan ninyo sa Isaias 61, mga kapatid. Ito po ay Mesiya na po ito, ha? Pero ganito po ang sinabi. Isaiah 61, versikulo 1. Mga kapatid, Isaiah 61, verse 1. No? The Spirit of the Lord is upon me. Yan po ay sinasalita ni Propeta Isaias
in behalf of the coming Messiah. Ano raw ang gagawin ng Espiritu ng Diyos kapag ito po ay naipagkaloob sa Messiah? Walang iba ang ating Panginoong Jesucristo. Anong kanyang gagawin? He has anointed me to preach good tidings. Kita mo? Ako'y pinahiran niya na mangaral ng mabuting balita. Kanya dapat po nating malaman, halimbawa, ako bilang nangangaral, ako ba'y pinahiran ng Diyos? Yung bang pinakikinggan ko'y pinahiran ng Diyos? Sapagkat ang pahid lang ng Diyos na magbibigay ng karapatan para ang isang bibig ay makapangaral. Mga kapatid, idagdagan natin ang talata. Pakinggan po ninyo sinabi ni Propeta Jeremias sa Jeremias Kapitulo 1, mga kapatid. No? Ganito po ang sinabi ng Panginoon at ginawa ng Panginoon kay Propeta Jeremias. Jeremiah chapter 1 verse 9. Pakinggan po ninyo, mga kapatid. Then the Lord put forth his hand and touched my mouth. And the Lord said to me, Behold, I have put my words into your mouth. So yung pong sinasabi pala ng mga nangangaral, ang maglalagay ng salita sa kanilang bibig para maipangaral nila ang salita ng Diyos. Mismong yung Panginoon, salita ng Panginoon. Mga kapatid, kailangan nilangisan sila ng Diyos. Pinahiran sila ng Diyos. Kaya dito po ang sabi ng Panginoon kay Jeremiah, ako ang maglalagay ng salita ko sa bibig mo. Mga kapatid, no? Ayan din po ang sinabi sa Isaiah 61, balikan po natin, no? Balikan natin ang hula tungkol sa Messiah. Because the Lord has anointed me, sabi ng Isaiah 61 verse 1, to preach good tidings to the poor. He has sent me to heal the brokenhearted, to proclaim liberty to the captives, and the opening of the prison to those who are bound. Kaya ang effect ng anointed preachers ay may healing, mga, no? It heals the brokenhearted. Meron pong magandang balita na mapapakinggan ng mga poor. Yung poor dyan, hindi poor financially, kung hindi mga poor, no, sa kanilang karakter. They are poor in character, ibig sabihin yan, mga humble na tao. Alam mo, pag ikaw ay poor, you have nothing, tama? So yan ay isang attitude ng isang tao, karakter, na he is willing to receive something. He is willing to learn. He is willing to be instructed. He is willing to be guided, mga kapatid. Ganyan po yung taong may humility. Nagpapaturo, nagpapagiya, tumatanggap ng further instruction, mga kapatid. So, merong pong instruction, merong healing, may paglaya, no, sa pagkakabihag, no, mga kapatid, sa kanilang mga nakatanikala, tanikala ng kasalanan, tanikala ng maling aral, mga kapatid, tanikala ng bisyo, may paglaya. No, ganon din sa pagbubukas ng mga kulungan sa kanilang mga nasa presuhan. So mayroon tinatawag na spiritual liberation. Mga kapatid, kaanuman ang mga bagay na nagtanikala sa atin, nagpapreso sa atin, ang pangangaral ng isang pinahiran ng Diyos, mga kapatid, ay mayroon pong liberation. Italo natin sa verse 3. To console those who mourn in Zion. No? Mayroong tinatawag na comforting effect. To give them beauty for ashes. No? Kung ang nakikita mo sa buhay mo ay abaka na, pag nakarinig ka ng pangangaral ng pinahiran ng Diyos, nababaliktad ang pananaw mo. Di ba? Ang nakikita mo, hindi yung pagkaaba mo, kung hindi yung kagandahan sa likod ng iyong mga pagsubok
ng iyong mga paghihirap, no? Binabaliktad ang iyong perspective, mga kapatid. Alam mo, ang tao pag maraming pagsubok, negative yan eh. Pero sabi dito, mga kapatid, no, give them beauty for ashes. Ang kakita na sa literal. Saan meron bang abo na maganda? 'Di ba? Ang abo ay pagkabulok yan eh. 'Di ba? Galing tayo sa alikabok, galing tayo sa ashes, babalik tayo sa ashes. So yan ay pagkabulok or corruption, mga kapatid. No, pero sa literal, wala ka naman makikitang magandang abo. Lahat ng abo eh wala namang kagandahan eh. No, meaning to say, lahat ng parang tila baga pangit na makikita ng ating mata, pag tayo po ay nakarinig ng isang pangangaral na pinahira ng Diyos, magbabago yung perspective natin eh. Yung fear natin, magkakaroon ka ng confidence. Yung nararamdaman mong kahinaan, mapapalitan ng kalakasan. Yung kawalan mo ng pag-asa, mapapalitan ng pag-asa. Kung ikaw may kapaitan, mawawala ang kapaitan mo, papapalitan ng paghilom. Mga kapatid, pag nahihirapan ka makapagpatawad, mapapalitan ng pagpapatawad. Pag ikaw may galit, mapapalitan ng pag-ibig. Yun po yung ashes, and then it will be reversed, and then it will be changed into something beautiful. Mga kapatid, positive. Amen. Yan ang effect ng anointed preaching, mga kapatid, no? Hindi ko ito na-preach sa simbahan na magandang Sunday morning message to. Mga kapatid, na nahihimay natin eh. Praise the Lord. Talagang Panginoon minsan may ibinibigay sa inyong hindi na ibibigay sa congregation namin eh. No? Ang sabi po dito, the oil of joy for mourning. Hindi ba? Pagka nakarinig ka ng anointed preaching, ikaw na-overwhelm ng kalungkutan, ng pagdadalamhati, nabubuhayan ka, mga kapatid. Kaya nga, importante na kahit marami po kayong nararamdaman, nabibigatan kayo, wala kayong ganang pumunta ng church, dami kayong pagsubok, kung may nakakatisod dyan sa simbahan o whatever, kung kailangan hilain mo yung paa mo para makarating ka sa pagsamba, diba? Doon pa lang sa awitan, mababasag na yung mga pakiramdam na hindi maganda eh. O hindi lalo na kapag nakarinig ka ng anointed preaching, diba? Yung mourning mo will be turned into joy, diba? Sorrow may last for the night, but joy comes in the morning. Amen. Mga kapatid. Kaya hindi tayo dapat nag-aalaga ng bata ng mourning. No, yung mga ibang kapatid naman kasi natin bakit gustong-gustong mag-alaga ng mourning? No? Kamusta ka na, kapatid? Malungkot pa rin ako hanggang ngayon. 1 taon ka nang malungkot na. 10 taon ka na, pwede bang ayaw mong mapalitan yung lungkot mo ng kagalakan? Di ba? Huwag nating alagaan yun na hinihili-hili natin yung kapaitan, yung mga kung ano-anong mga bagay. Pwedeng mapalitan niya ng joy, mga kapatid. Ano po ang magiging resulta nun sa paningin ng Diyos at paano na tayo maipipicture sa mundo? Ito po. That they may be called the trees of righteousness. Kita mo yan? Di ba? Ang magiging katawagan pala natin ay punong kahoy ng katuwiran. Ang tanim ng Panginoon. Di ba? Ang nagtanim sa atin, Diyos. No? Upang ang Panginoon daw ay mag-glorified, mga kapatid. Kaya napakahalaga na ang buhay natin ay led by God, mga kapatid. Ano po? Lalong-lalo na ngayon. Alam nyo, sa literal, talaga namang may leader eh. Kaya nga sa gobyerno, may leader tayo. Diba? Kahit sa Psalms, ang sabi doon, kung ang leader daw ay righteous, the people rejoice, di ba? Nabasa niyo po ba yan? Ang tao raw, ang bayan daw ay nagre-rejoice kung ang nagro-rule ay righteous. Amen. Kasi maganda kanyang pamamalakad. Pero kung ang magro-rule wicked, ay talagang walang reason to rejoice. Mga kapatid, sa literal po ang pinag-uusapan natin, di ba? Ganon din sa pamilya. Pag ang tatay mo at ang nanay mo ay hindi maka-Diyos, di ba? Medyo ano yan
iba ang epekto. Pero kung ang mga magulang mo ay naglilingkod sa Panginoon, mga kapatid, iba po yan. No? Kahit maraming pagsubok, kung kayo ay sama-samang naglilingkod sa Panginoon, di ba, ang magulang, ang mga anak, pwedeng mapagtagumpayan ano man ang mga bagay na mabigat na pasanin, mga kapatid. Yan po ang mga epekto na kapag ang isang tao ay led by God, mga kapatid. No? Tignan natin, alam naman ninyo yung kasaysayan ni David, tama, mga kapatid? Bibigyan ko lang kayo ng example ng buhay na mapagtagumpay o a victorious life because of the leadership of God. No? Sabi po dito sa 1 Samuel, no? 1 Samuel chapter 17. Siguro umpisahan natin ang basa ng verse, kamuna ha. 1 Samuel chapter 17 verse 44. Sige po. Mga kapatid, bago po natin basahin yan, ito muna. Pwedeng tingnan muna ninyo ako kahit na nakatingin kayo siya sa... Okay. Mapansin po ninyo ang epekto kapag ang leader ay inalis na po ng Diyos ang pahid. Tingnan ninyo si Haring Saul. Nahintatakutan at yung takot ni Saul ay nag-repulse, nag-translate hanggang sa kanyang mga sundalo nang makita po si Goliath. Amen po? Yan po ang epekto kapag ang leader ay nawala na po ng pahid ng Panginoon. Nang makita nila si Goliath, buong bayan ng Israel, magmula sa hari hanggang sa kalitliitan, lahat sila were so afraid, sabi ng Bible. No? At kinukutya. Isipin ninyo yung piniling kinukutya ni Goliath. Nang ito'y marinig ni David, alam po ba ninyo na sa lahat ng mga naroon na mga tao, mga sundalo, si David lang ang nagsasalita ng kakaiba? No? Sabi ni David, bakit ninyo pinapayagan niyang hindi circumcised na yan na kutyain ang armies of the living God? Mga kapatid, no? Para kay David, napakasakit na ang bayan ng Diyos ay kinukutya. Mga kapatid, hindi niya matanggap yun. Pinili tayo ng Panginoon, bakit ninyo pinapayagang kinukutya tayo niyan? Kaso po, yun ang epekto kapag ang leader ay nawala na yung pahid ng Panginoon. Takot na yung leader, pati membro niya takot na rin. Kasi wala na siyang masabing encouragement bakit? Siya mismo takot na nawalan na siya ng confidence dahil si Saul ay naging karnal na po mga kapatid. No? Kaya sabi ni David, ako lalaban diyan. Lalo na nang malaman ni David na ang mananalo ay mapapangasawa yung anak ng hari. Mga kapatid, ano po, at magiging isa sa pinakamayaman sa Israel. Bagamat hindi yun ang tinitignan ni David, ang concern ni David, tika muna, hindi ako papayag na yung tao na yan ay kukutyain ng bahay ng Diyos. Alam mo, sabi ng mga sundalo, oy, tumahimik ka nga dyan, bata-bata mo Pati nga yung mga kapatid ni David, kinukutya siya kung titignan mo siguro si David sa panahon na yun, may gatas pa sa labi. Ang problema po mga kapatid, yung tao may magandang resume Di ba? Nung in-approach, narinig kasi ni Saul yun No, yung ugong-ugong, kasi siya lang ang kakaibang sinasabi So yung mga salita, nakarating sa hari, mahal na hari, may bata doon na nagsasabing lalabanan daw niya. Pinatawag ni Saul, nang makita ni Saul, siyempre, as a human being, medyo minamaliit ni Saul yung physical stature ni David. Kaya nung isuot niya yung armor ng hari, maluwag sa kanya Di ba?
Sabi nga ni David, pasensya na mahal na hari, I have never tried this armor before. Alam niyo, magandang mensahe yan. You cannot use other people's armor. Kailangan ng armor mo, sarili mo. Mga kapatid. Kailangan, dahil lahat tayo may armor na fitted sa atin. No? At nang ipilit ni David, wag po kayo mag-alala, mahal na hari, kasi subok ko na yung Diyos na pinaglilingkuran ko eh. Kasi minsan nag-aalaga ako ng tupan ng tatay ko, may dumating na oso, pinatay ko po. Ito po yung ebidensya, yung pangil ng oso. May dumating na rin, pinatay ko rin, sabi niya. Kaya yung Diyos, sabi ni David, na pumatnubay sa akin, na tumulong sa akin upang mapatay ko yung oso at saka yung leon. Siya rin ang Diyos na kakasamahin ko para harapin ko yung higanteng yan. Amen. Kaya po nung magpangita sila ni Goliath, mga kapatid, no? Ito po yung sinabi ni Goliath kay David eh. Basahin natin sa unang Samuel 17:42, mga kapatid. Minaliit si David eh. And when the Philistines looked about and saw David, he disdained him, for he was only a youth, bata, ruddy and good-looking. So the Philistines said to David, am I a dog, that you come to me with sticks? And the Philistines cursed David by his gods. Kinukutya. Ako ba'y aso na lalapit ka sa akin, may dala kang pamatpat? Ganun pong kinukutya. Siyempre, ang sukatan physical di ba? Pero ang sinagot ni David hindi naman physical No? Ang sabi ng Philistine, and the Philistines to David, come to me and I will give your flesh to the birds of the air and the beasts of the field. Napaka-overconfident ng Philistine, mga kapatid. Pero itong sinagot ni David sa higante. Then David said to the Philistine, you come to me with the sword, with the spear, and with the javelin. But I come to you in the name of the Lord of hosts, the God of the armies of Israel whom you defied. My God, napakasarap pakinggan yan Pumunta ka sa akin, hinaharap mo ko na may kalasag at may sibat. Subalit haharapin kita sa pangalan ng Panginoon ng bayang Israel na iyong kinukutya. This day, ang sabi ni David, the Lord will deliver you into my hand, and I will strike you and take your head from you. And this day, I will give the carcasses of the camp of the Philistine to the birds of the air and the wild beasts of the earth, that all the earth may know that there is God in Israel. Oh my! Hallelujah! Then all the assembly shall know that the Lord does not save. Ito na po. Does not save with sword and spear. For the battle is the Lord, and He will give you into our hands. Yan ang taong led by the Spirit of God. Ang Panginoon ay hindi nagliligtas sa pamamagitan ng sword and spear. Tayo po bilang tao, minsan tumitingin tayo sa physical fitness, tumitingin tayo sa lakas physically, pero kung tayo po ay spiritual na mga tao, katulad ni David, sabi niya, hinaharap mo ko na may sibat at kalasag, I come to you in the name of the Lord of Israel na iyong kinukutya. Sa araw na ito, ang sabi ni David, ibibigay ka ng Diyos sa aking kamay. At malalaman ng mga tao na may Diyos na mga kapatid. Hallelujah. Nakita mo, iba yung demeanor ni David. May confidence. Why? Dahil may anointing. Bago po humarap si David kay Goliath, he was already anointed by the prophet Samuel. At walang kaalam-alam si Saul na inalis na sa kanya ang kaharian ng Panginoon. Mga kapatid, ibinigay na sa batang-batang ito, mga kapatid, na si David na may pahid ng Panginoon. And therefore, ibang-iba si David, mga kapatid. Ano po? Kaya ang sabi ni Pablo, tignan po ninyo, minsan tayo pinangungunahan ng takot Di ba? Dito po tayo sa
2 Timothy, mga kapatid, chapter 1, verse 7. Ito po ang sabi ni Paul, "For God has not given us a spirit of fear." Hindi tayo binigyan ng espiritu ng pagkatakot. Ano po ang panahon natin ngayon, mga kapatid? It is a fearful time. Balikan natin ng Matthew chapter 24. Man's heart is failing for fear, di ba? Ang sabi ng Matthew 24, Matthew, tingnan natin sa Luke 21. Mga kapatid, bago natin ituloy ang basa na yan. Luke 21. Umpisahan natin ang basa sa verse 25. Ito yung signs of the times. "Then there shall be signs in the sun, in the moon, and in the stars, and on the earth distress of nations." Do you believe that we are now living where nations are in distress? Amen po, mga kapatid? "With perplexity, and the sea and waves roaring, man's hearts failing them for fear." Karamihan ng tao ngayon ay punong-puno ng kagulumihanan. Tumataas na naman ang presyo ng langis. Nagkakagera. Ganito ganon, ganito ganon. Punong-puno ng fear ang puso ng tao. Basahin pa natin sa Matthew 24, verse 29. Parehas din, mga kapatid, ganon din ang sinasabi. Pero ano pong sinabi ni Paul? God did not give us the spirit of fear. Why? Because we are living in an hour where man's hearts are failing for fear. No? Hindi ko naman maintindihan ba't gustong-gusto nating natatakot tayo. Ay, Diyos ko po. Ay, Diyos ko po. Para makakala natin maganda yon. Hindi po. Ang sabi ng Bible, balikan natin, 2 Timothy 1:7. "For God has not given us a spirit of fear, but of power." Yan po ang binigay sa ating espiritu, mga kapatid. "And of love, and of a sound mind." Kaya kung ang buhay mo is led by God, katulad ni David, hindi ka dapat mapuno ng takot sa buhay mo. Alam niyo, ito po hindi rin nga tayo dapat matakot mamatay. Death should not fear you. Mga kapatid, bakit po? Dapat hindi tayo takot mamatay kasi kung mamatay tayo, ang uuwian natin sa piling ng Diyos. So whether we live or die, anong sabi ni Paul? "For me to live is Christ, and to die is loss." Hindi Sabi ni Paul, to die is gain. Amen. Hindi ang kamatayan ay pagkalugi. Kung hindi ang sabi ni Paul, sa akin ay ang maglingkod kay Kristo at ang mamatay ay pakinabang. Kaya kung tayo ay kukunin ng Diyos, whether we are young or old, it doesn't matter. Because we have to accept the fact, mga kapatid, itaganin nyo ito sa ating mga isipan, ang buhay natin dito is a temporal life. No matter what you do, if the Lord delays His coming, we will all hit the grave. No exceptions. Even the most anointed will hit the grave. And therefore, we have to have confidence that if death knocks at our door, we should not be afraid. Because we will go home. Kaya nga sabi ng Biblia, ang kamatayan daw ng mga banal ay precious sa mata ng ating Panginoon. No? Marami pong mga bagay na pwedeng magpatakot sa atin. Karamdaman, financial problem, kawalan ng hanap buhay,
Mga kapatid, lahat yan pwedeng magpawala ng ating faith eh. It can rob you of your faith. Kung ang buhay mo is anchored on those things. If your confidence is anchored in money, you will fear. If your confidence is anchored in your health, you will fear the moment you have sickness. If your confidence, mga kapatid, is anything material and physical, your life will be overwhelmed with fear. Kaya anong sabi ni Paul, sabi ni Paul, mga kapatid, tignan natin sa Romans. Ganda itong pinag-uusapan natin. Purihin ang Panginoon. Amen. Gamo na. Sige po. Dito tayo sa Romans chapter 8, verse 35. Sabi ni Paul, who shall separate us from the love of Christ? Sino makakapaghiwalay sa akin sa pag-ibig ni Kristo? Tribulation, distress, persecution, famine, nakedness, peril, sword, as it is written, for your sake we are killed all day long. We are accounted as sheep for the slaughter. Yet in all these things, we are more than conquerors. Sabi ni Paul. No? Paul is rising above fearful things. Yung pwedeng tignan natin na tayo pwedeng matakot. Pero Paul is rising above it. We are more than conquerors, sabi ni Paul. Through Him who loves us. For I am persuaded, ako'y kumbinsido, sabi ni Paul, that neither death nor life, it doesn't matter whether death or life, angels, principalities, powers, nor things present, nor things to come, height, depth, or any other created thing shall be able to separate us. Walang makakapaghiwalay sa atin from the love of God, which is in Christ Jesus our Lord. Amen. Amen. Hallelujah. Mga kapatid. Amen. At may sinabi pa dito, no, sa Psalms 27, mga kapatid, let me encourage you. Napakaganda na ang buhay ng isang mananampalataya is led by God. Kasi hindi naman lahat ng believer, kahit believer na yan, ang buhay niya ay led by the Lord. Amen? You agree with me? Yes. Ito po ha, hindi ko sinasabing may mga taong, may mga kapatid tayong manghina, may matisod, may mga dahilan. Pero if your life is led by God, mga kapatid, no? Kung ang buhay mo ay led by the Lord, tandaan niyo po ito. Hindi mo kakayaning hindi bumalik sa Panginoon. Tandaan niyo ito, mga kapatid. If a believer's life is led by God, hindi niya hahayaan yung mga katitisuran o ano man yan na maging balakid sa kanya para hindi siya magpatuloy sa paglilingkod sa Panginoon. Pero kapag ang isang mananampalataya ay carnally minded, hahanap yan ng dahilan para hindi na magpatuloy. Tandaan po ninyo yan, mga kapatid. No? Ako po bilang pastor, kung kayo po nagtatampo, kami ba walang karapatang magtampo? Meron po. Kung kayo ay nanghihina, kami ba walang karapatang datnan din ng panghihina? Kung kayo po natitisod, hindi ba kami pwedeng matisod din? Tao din kami. Pero ang tanong, bakit kami nakakapanatili ng ganito katagal? Sa kabila ng maraming opposition, ay Diyos ko po, sa maraming bato-bato, maraming criticism, maraming negative na sinasabi tungkol sa amin, pero bakit nakakapagpatuloy kami? Yan ang itanong ninyo, mga kapatid. Sa tingin ninyo, in my 38 years, hindi dumarating sa tenga ko yung mga negative comments ng mga tao? It falls on my ears. No? But why do I continue serving the Lord? Katulad ng sabi ni Paul, nothing can separate us from the love of Christ. Nothing.
Nothing, mga kapatid. Hindi pwedeng sino man ay pahintuin ka sa paglilingkod ng Panginoon, sa Panginoon. No? Hindi pwede. Kaya kung tayo bilang mananampalataya, makikinig kayo sa mga chismis, sa mga kwento-kwento, mga negative, ini-entertain ninyo, hihilain kayo pababa niyan. Mag-ingat po kayo, mga kapatid. Sabi ko, maganda yung mensahe kanina ni Pastor Bumoye. No? Dealing with offenses. Mabilis ngayon ang ang mga negative news. Andito na cellphone na lang, messenger. No? Kaya ako po ay nagbibigay ng babala dahil meron tayong kaaway, ang demonyo, hindi yung mga kapatid na, makinig po kayo. Ang kalaban natin dito hindi mga kapatiran. Mag-ingat po tayo kung tayo ay dinadatna ng mga gossip. Because yan ay merong espiritu yan. Pag hindi mo yan na-discern, brothers or sisters, it will pull you down. No? It will pull you down. Katulad ng pinag-usapan natin nung nakaraan, taming the tongue. No? Ang gossip, mamamatay yan pag dumating sa tenga ng hindi mahilig sa ganyan. Ang sabi nga ng kawikan, kung walang gatong, walang apoy. Tama? Mga kapatid? At pag nakinig ka sa mga salita na pwedeng mag-discourage sa'yo, tandaan nyo ito, magkakaroon ka ng fear. Tutubuan ka ng fear. Pag ang ini-entertain mo yung mga kwento ng mga taong lalong nakakapagpababa ng iyong pananampalataya, close your ears. Ano ang habilin ng Panginoon sa Book of Revelation? You only listen to the voice of the Spirit. Whoever hath an ears to hear, let him hear what the Spirit saith unto the churches. Anything of good report, anything that edifies, yun daw ang ating pag-isipan. Kung makaka-receive tayo ng mga negative news, mga chismis, mga kwentong negative, don't entertain it because it will never give you any encouragement and will not help your spiritual life to move on into maturity. Mga kapatid, no? Kung ang mga usapan ay mga kabagabagan, let's not entertain it. We have no more time for those things. Kailangan ngayon, we have to encourage one another because time is getting short, mga kapatid. Ngayon kung yung iba ay gusto pa nila ng ganyan, it's up to them. No? Pero dapat ang ating pinag-uukulan ng pansin, ano ang makapagpapalakas sa akin? Ano ang makakapagpa-edify sa akin? Ano ang magdadala sa akin upang ako'y maging katulad ng larawan ng Panginoon? Dapat ganun po ang ating goal, mga kapatid. And therefore, fear is a result of what enters into your ear. Fear is the result of what you allow your eyes to see. Yan ang nangyari sa 10 espiya na pinadala ni Moses. They all both see one thing. Di ba? Pero yung sumbong ng 10, negative. Alam niyo ba yung sumbong ng 10 na espiya, it affected the entire congregation. Kaya nung nagsalita si Caleb at si Joshua, iba yung kanilang sinabi. Sabi niya, tika muna. Kasi yung sumbong ng 10, oo nga, maganda yung land. Kaso ang sabi, andun yung mga higante. Para tayong mga grasshopper lang sa kanila. Negative. Alam mo ang epekto sa congregation and their hearts melted, ang sabi ng banal na kasulatan. Nang makita ito ni Joshua, ang sabi ni Joshua at ni Caleb, tika muna, sabi ni Joshua at Caleb, hindi ganon. Hindi ganon, sabi ni Caleb. Punta tayo doon because ang Diyos na sumama sa atin, no, palabas ng Ehipto, He will guide us and they will be our bread. Imagine mga kapatid, they also the same thing, but they did not give the same report. The report of the 10 spies are negative. Only the report of Joshua and Caleb were positive. Amen? Kaya ang positive report gives what? Negative effect, mga kapatid. Natakot yung mga tao. And therefore, fear is a result of what you allow your eyes to see and what you allow your ears to hear. And therefore, we have to filter our eyes and we have to filter our ears. Kaya nga anong sabi ng Panginoon sa Book of Revelation, you anoint your eyes with eye salve. I-anoint daw natin ang ating mga mata ng eye salve para ang makita natin ang kalooban ng Diyos
hindi yung ibang mga bagay, mga kapatid. Okay? Now, ang sabi ng Psalms 27, ganito po ang mabasa natin, mga kapatid. Psalms 27. Kaya mag-ingat kayo. I am warning you, kung ito'y mapakinggan ng sino man, let us all be warned. The devil is like a roaring lion seeking whom he may devour. No? Kailangan ang mata natin ay huwag nating ituon sa mga bagay na makakapagpasira ng atin pong pananampalataya. Kailangan anything that encourages us. Kaya kung mayroong nagdi-discourage sa inyo, sawayin ninyo, mga kapatid. Amen? Halimbawa, may mga napapanood kayo dyan sa TV na discouraging news. Huwag ninyong i-feed ang sarili ninyo ng discouraging news. Nako, nagtataas na ang mga bilihin. Nako, ang gasolina nagtataas na, etc., etc. Hey, mga kapatid, we have a God that is able to provide. Tandaan ninyo yan. Ang economy sa wilderness, wala. They had been wandering in the wilderness for 40 years. Pinabayaan ba sila ng Diyos? Hindi sila pinabayaan ng Diyos. Ngayon pa tayo pababayaan ng Diyos? Malapit na tayo sa finish line? Hindi tayo pababayaan ng Panginoon, mga kapatid. Tatapusin ng Diyos ang kanyang inumpisan sa buhay natin. Sinasabi ko ito para hindi tayo mabuhay na punong-puno ng takot. Meron pa ako nababasa ng comment nakakatakot, malapit nang babalik ang Panginoon. Nakakatakot ba yung pagbabalik ng Panginoon? Ikaw ba naiintindihan mo sinasabi mo? Paano kang matatakot? Dapat ang nararamdaman mo, masaya ka dahil babalik ng Panginoon. Amen? Hindi yung nakakatakot daw na babalik. Paano ka matatakot? Iyan ang hinihintay natin, yung pagbabalik ng Panginoon. Hallelujah. Feel fear when our hope. Thank you. Ang sabi ng Titus chapter 3, waiting for the blessed hope, the coming of our Savior Jesus Christ. Yan ang blessed hope natin, ang pagbabalik ng Panginoon. Bakit ka naman tutubuan ng takot, mga kapatid? There should be no fear. Alisin natin yan sa buhay natin. Mga kapatid, infectious yan eh. Alam nyo ba yon? Sabukan nyo makipaglaban sa digmaan at ang kasama nyo puro matatakotin. Ewan ko lang kung mananalo kayo. Yeah. Hindi tayo mananalo, kaya nga si Gideon, di ba si Gideon, ang dami nila nung una, ang sabi ni Gideon, lahat ng takot mamatay, uwi na. Nako, more than half of the numbers, tumalikod. Di ba? Ang natira lang nakasama ni Gideon ay 300. Kaya it's not in the multitudes, mga kapatid. Kailangan ng mga kasama natin sa laban na ito ay spirit-filled. Amen. Pag spirit-filled and spirit-led ang kasama natin, hindi numero ang pinag-uusapan. Si Moses, isang tao lang. Pero ano ang ginapi niya? The Empire of Egypt. My God. Wow. Oh my. A man sent from God. Si Martin Luther, anointed by God. Sino ang kinalaban niya? The Roman Catholic Church. Hinarap siya sa diet of worms. Pinalibutan siya ng mga opposition. Pinipilit siya ng mga kanyang kalaban na i-recant ang kanyang mga sulat. Pero a man that is led by God, sabi ni Martin Luther, kung hindi niyo maipakita sa akin na mali ang turo ko, mahirap labanan ng konsensya, ang sabi ni Martin Luther. Here I stand, sabi ni Martin Luther. Mga kapatid, ang aral ni Martin Luther noon, justification by faith lang, pero tumindig siya. Sino kalaban niya? The monstrosity of a religion sa kanyang panahon, the Roman Catholic Church. Di lalo ngayon, meron tayong claim na nasa atin ang full meal na salita ng Panginoon. Kaya hindi tayo dapat datnan ng takot, mga kapatid. Lalo tayo dapat manindigan sa ating pananampalataya. Meron ako ikukwento sa inyo, kahit tumahaba sharing natin. Merong isang Jewish rabbi sa panahon ng Shah of Iran. Ay post ko ito sa Facebook. No? Pinapunta siya ng Mexican delegation to encourage the Jews in Iran. Dumating ang point na kailangan lumuhod ang bawat isa, mga kapatid, no, sa kanilang Diyos. Itong rabbi na ito, hindi siya lumuhod.
kahit sa panahon na Muslim na po ang nag-ahari sa Iran noon. Naisumbong siya sa Shah ng Iran. Sabi, Supreme Leader, mayroong isang rabbi doon, hindi lumuhod eh. Pinuntahan ng Shah. Ang sabi ng Shah, yung Iran, yan ang tawag sa leader eh. Nabalitaan ko, hindi ka raw lumuhod. Sabi niya doon sa rabbi. Sabi ng rabbi, it is against our religion to bow down to anyone except to our God. Alam mo, sabi ng Shah, bilib ako sa iyo ah. Yung ibang mga kasama mo, lumuluhod, ikaw hindi, naninindigan ka. And he gained the respect of that Shah, mga kapatid. Di ba ganon din si Daniel? Hindi ba ganon din yung 3 Hebrew children? Amidst pressure, hindi nila kinompromise ang kanilang pananampalataya. Brothers and sisters, yan ang panahon natin ngayon. Yung Diyos ni Daniel, yung Diyos ni David, yung Diyos ni Isaac, ni Abraham, ni Jacob, lahat na yon ng mga bayani sa lumang tipan, yan ang Panginoon at Diyos na ating pinaglilingkuran ngayon na nananahan sa ating buhay. Paano tayo tutubuan ng takot kung yan ang kasama natin? Kaya huling talata, nababasahin ko po sa inyo mga kapatid. Kaya mahalaga na tayo po'y patnubayan ng Diyos. Huwag natin pairalin yung laman natin kasi pag pinairal natin yung laman natin, takot ang mamumutawi sa buhay natin. No? Babalutin tayo ng takot. Puro tayo takot. Pero itong sabi ni David, Psalms 27, verse 1, ang sabi ni David, Hallelujah, the Lord is my light and my salvation. Sabi ni David, whom shall I fear? Kanino ako matatakot? Sabi ni David, the Lord is the strength of my life. Of whom shall I be afraid? Ang Panginoon ang aking lakas. Kanino ako matatakot? Sabi ni David, when the wicked came against me to eat my flesh, my enemies and my foes, they stumbled and fall. Sabi ni David, though an army may encamp against me, sabi ni, kahit ako'y kubkubin ng maraming army, sabi ni David, my heart shall not fear. Wow! Oh my! Though war may rise against me, may digma man sa harap ko, in this I will be confident. Ako'y merong kumpiyansa, ang sabi ni David. One thing I have decided of the Lord, that will I seek, that I may dwell in the house of the Lord all the days of my life, to behold the beauty of the Lord and to inquire in His temple. For in the time of trouble, sabi ni David, saan siya pupunta? He shall hide me in His pavilion. Sa panahon ng kagulumihanan, itatago niya ako sa kanyang pavilion. In the secret place of His tabernacle, He shall hide me. He shall hide me upon a high rock. And now my head shall be lifted up above my enemies, sabi ni David, all around me. Therefore, I will offer sacrifices of joy in His tabernacle. Oh my God. I will offer sacrifices of joy. I will sing. Yes, I will sing praises to the Lord. Sa kabila ng mga kagulumihanan, aawitan ko ang Panginoon, ang wika ni David. Oh my. Hear, O Lord, when I cry with my voice. Have mercy also upon me and answer me. When you said, seek my face, my heart said to you, your face, Lord, I will seek. Do not hide your face from me. Do not turn your servant away in anger. You have been my help. Do not leave me nor forsake me, O God of my salvation. When my father and my mother forsake me, then the Lord will take care of me. Teach me your way, O Lord, and lead me in a smooth path because of my enemies. Do not deliver me to the will of my adversaries, for false witnesses have risen against me. Kita mo? False witnesses have risen against me. Kaya hayaan mo sila, Sister Laila, hayaan mo yung mga false witness na yan. If they destroy your person, leave them alone. God will be with you. Hindi mo kailangan i-defend ang sarili mo. Tutulungan ka ng Panginoon. Kung sino man ang mag-criticize sa atin, wag natin silang labanan ng laman sa laman. Let God fight our battle.
Hindi tayo papabayaan ng Panginoon. Do not defend yourself. The Lord will defend you. Do not fight your battle. The Lord will fight your battle for you. Hallelujah. And such as breath out violence, I would have lost heart. Sabi ni David, pwede akong mawalan, katatakutan ng aking puso. Unless I had believed. Unless I had believed. Kung matakot ako at pinaniwalaan ko yan, sabi ni David, that I would see the goodness of the Lord in the land of the living. Ito ang advice niya, mga kapatid, sa lahat. Wait on the Lord. Be of good courage. And He shall strengthen your heart. Wait, I say, on the Lord. Hindi ba yan ang palagi sinasabi ng Lord? Do not fear. Be of good courage. Pero that can only be made possible kung ang buhay natin ay led by God. Mga kapatid, hindi si Pastor June, hindi ang sino man, let all of us be led by God. Because only then can we live a victorious life. Pag hindi po tayo pinatubay ng Diyos, sitting ducks tayo ay target lang ng demonyo. Wala tayong kalaban-laban. Kanya mga kapatid, sa ating paggising sa umaga, ang lagi nating hilingin sa Panginoon, Lord, hindi ko alam kung ano ang dadalhin sa akin ng araw na ito. Guide me, Lord. Lead me, Lord. Samahan mo ako, Panginoon. Huwag mo akong pabayaan. Aking ipinagkakatiwala sa iyo ang aking buhay, ang aking araw. Pag ako'y pumasok sa trabaho, Panginoon, gabayan mo ako. Pangunahan mo ang buhay ko sa lahat ng aking mga lakad. Kaya ang sabi ng kawikaan, in all thy ways, acknowledge Him. In all thy ways. Not in some ways. In all thy ways. Let us acknowledge the Lord. And He will lead our path. Lead our path. Pangungunahan tayo ng Panginoon. Huwag tayo maging marunong sa ganang ating sarili. Let us not be wise in our own eyes. In all thy ways, acknowledge Him, mga kapatid, and He will lead our path. Mga kapatid, we are living in a very dangerous time. Napakadelikado ng panahon natin ngayon. The devil is so cunning. He has many ways to bring our faith down. He has so many ways to pull us down, to discourage us, to sow fear in our hearts, to sow negative thoughts in our hearts. Maraming nangyayari ngayon. Kung may gera sa labas, meron ding gera sa spiritual. Mga kapatid, as there are wars going on all over the world, there is also an ongoing war in the spirit. And therefore, it behooves every child of God na tayo po is led by God, guided by God, anointed by God. Everything that we do are led by the Lord. Then and only then can we live a victorious life, mga kapatid. Yan ang aking nakikita ngayon as I observe, mga kapatid, naobserbahan ko, huwag tayo masyadong kampante sa ating buhay. Kailangan is-surrender natin lahat sa Panginoon. No, acknowledge natin na hindi natin alam how our tomorrow will transpire. What will be the outcome of our tomorrow? Only God knows that. And therefore, it is wise on our part to always acknowledge the Lord sa buhay natin, mga kapatid. Let us not walk in the flesh and be wise in our own eyes. Let us not put confidence in the flesh because this is a spiritual journey and we need the guidance and leadership of the Almighty God. Kaya, dalangin ko, mga kapatid, we're living in the last of the last days. Maraming ginagawa ang kaaway, pero magtatagumpay tayo sa tulong ng Panginoon, mga kapatid. Dalangin ko po na i-meditate ninyo itong mga verses na inyong nakuha ngayong umaga o ngayong gabi. Let's read it, let's meditate, and let's contemplate upon it. And let us walk in maturity, mga kapatid. Tama na yung mga childishness. Alam mo, sa tanda ko na ito sa ministry, I will never entertain any more childishness in my life and in the life of the people. No, sabi ni Paul, when I was a child, I speak as a child, I think as a child, I act like a child. But when I became a man, sabi ni Paul,
I put away childish things. Alam mo, yung bata, selfish yan eh. Ang iniisip lang niya yung sarili niya. Pero pag ikaw ay nagkakaedad na, you don't live like that. And if our lives are guided by the Lord, mga kapatid, our walk should not only evolve in our own things. Lahat ng ginagawa natin, mayroon niyang repulse sa kapwa natin. So may the Lord be with you tonight. Paumanin sa paghaba, pero nararamdaman ko na ito'y kailangan nating lahat, mga kapatid. Our lives today should be led by the Lord. Walang iba tayong kailangan ngayon kung hindi ang i-lead tayo ng Panginoon. Kailangan natin ng leadership ng Diyos from the ministry all the way sa pinakamalit na bahagi ng katawan ni Kristo. We all need. It is imperative, it is of paramount importance that our lives are led by God. Tayo pong lahat ay manalangin. Heavenly Father, Lord, tulungan mo kaming lahat. Lord, we cannot be wise in our own eyes. Tulungan mo kami na maging mapagpakumbaba. Alisin mo ang pride sa aming mga puso. Turuan mo kami, Lord, na magpaturo sa iyo. Sapagkat ikaw ang aming guide, Panginoon. Tulungan mo kami na maging humble, maging forgiving. Huwag mong hayaan, Panginoon, ang aming puso ay mapuno ng kapaitan, mapuno ng galit. Kung hindi kami po ay maging malaya sa ganitong mga pakiramdam, Panginoon. Lord, meron kang inordain na ministry to lead your people. Pero kahit na ang mga manggagawa, Lord, needs to be led by your Spirit. Tulungan mo kaming lahat from the ministers down to the least part of the body of Christ that we will be led by your Spirit. Katulad ng sinabi ni Kristo, wala akong magawa sa aking ganang sarili. Yan ay sinabi mismo ng iyong anak. The Son can do nothing of himself. Whatsoever he sees, the Father does, the Son doeth likewise. And he can only speak as you inspire him to speak. Kaya Lord, maging ang anak mo ay reliant sa iyo. Kung siya nga ay reliant sa iyo, kami pa kaya, Panginoon? Lalong higit naming kailangan ng iyong patnubay at ang iyong leadership. Or else, Panginoon, kami po ay magagapi ng kaaway, Panginoon. Kaya Lord, tulungan mo kaming lahat, itong mga kapatid ko, at sino mang makaririnig nito, Panginoon. Now, we learn to examine ourselves, not examine others, but ourselves, Lord. Kung kami nga ay nakatayo sa pananampalataya. Upang, Panginoon, habang may buhay kami, ay magawa naming itama ang aming mga mali at magpatuloy sa iyong katuwiran. Pagpalain po ninyo ang bawat isa at patuloy niyong ingatan ang mga kapatid namin na nasa gitnang silangan, sila Brother Rene, sila Brother Michael, Lord, at ang lahat ng mga kapatiran, maging sila Pastor Ian sa Abu Dhabi at lahat ng mga kapatid namin na pwedeng maapektuhan ng kaguluhang ito. Let your covering, mercies, and protection be upon them. At maging sa pag-uwi ni Brother Rene, Lord, later on sa March 30, ay ingatan mo siya, Panginoon, at makasama namin siya sa aming joint fellowship or convention, Panginoon. Amen. Lord, pagpalain mo mga kapatiran sa Middle East, Panginoon, lahat ng mga nandoon, ingatan mo silang lahat, Panginoon. At kaming lahat, O Diyos. Lord, ang aming bukas, ang linggong itong papasok, tulungan mo kami. Ang mga babalik sa trabaho, bigyan mo ng wisdom, bigyan mo ng discernment, bigyan mo ng kalakasan sa mga pressures na kanilang masasagupa, sa kanilang mga hanap buhay at trabaho. Ang mga nanay, mga tatay, ay tulungan mong patuloy na maging malakas sa kanilang pagpapalakad sa kanilang mga pamilya, Panginoon. Lord, sa iyong lahat, ang buong pamilya namin, buong mga kapatid, ay ipinasasakop namin sa iyo lahat, Panginoon. Pangunahan mo kaming lahat. We need your guidance, Lord. Tulungan mo kami, O Diyos.
Tulungan mo kami, Panginoon. Hallelujah. Wala kami magawa sa aming ganang sarili, Panginoon. Amen. Lahat kami mahina, Panginoon. Mhm. We will be defeated, Lord, kung di mo kami gabayan, Panginoon. Amen. Kaya, Lord, samahan mo kaming lahat, ang aming buong pamilya, O Diyos. Tulungan mo kami, O God. Mga anak namin na wala pa sa iyo. Ang Yes, mga Lord. anak namin nangawalay sa paglilingkod sa iyo, Panginoon. Lord. Kausapin mo sila, O Diyos. Yes, Lord. Na sila makabalik sa iyo, Panginoon. Mga kapatiran namin, Lord, na nangawala, Panginoon. Yes, Lord. Ikaw, Hallelujah. Lord, ang magpanumbalik sa kanila, O Diyos. Amen, Lord. Lalo't nakikita namin na malapit na ang araw, Panginoon. Hindi kami nagagalak na sila ay nasa labas ng iyong presensya. Sarap. Kaya, Lord, dalangin namin ng bawat isa, Lord. Pahabag po kayo, O Diyos. Yes, Lord. Pahabagan ninyo ang aming mga mahal sa buhay, Panginoon. Opo, Panginoon. Iunat ninyo ang inyong mahabaging kamay. Yes, Lord. Ayaw namin Hallelujah. silang Please, iwan. Tulungan mo sila, Ama, lahat ng iyong mga anak, Lord. Ang mga nanghihina, lahat ng mga nangawala, Panginoon. Yes, Lord. Kung sila may mga pinili ninyo, O Diyos. Pagkitaan Hallelujah, ninyo sila ng Jesus. panaginip, Panginoon. Upang sila ay mapukaw ang kanilang mga damdamin. Yes, Lord. At sila ay makabalik, Panginoon, bago maging huli ang lahat, O Diyos. Amen, Lord. Dalangin ko, Lord, Yes. na kaming lahat ay makapaglingkod sa iyo ng may katapatan, Amen, Lord. patawad sa lahat ng aming mga pagkukulang. Yes. Patawad po sa lahat ng aming Yes, Lord. Forgive us, Lord. may mga nasabi kaming hindi mo kaloob. Lord. Patawad, Lord, sa mga Yes, Lord. lakad naming hindi mo kinalugdan, Panginoon. Yes. Tawarin mo kaming lahat, O Diyos. Linisin mo kami Hallelujah, sa aming hallelujah. karumihan. Linisin mo kami upang kami maging kaaya-aya sa iyong harapan. Amen, Panginoon. Lord. Nais namin makapaglingkod sa iyo ng may kabanalan, Yes, God. ng kaaya-aya sa iyong harapan, Panginoon. Yes, God. Hallelujah, Lord, Jesus. let there be a spirit of cleanness. Yes, Lord. Purify us, Lord. Amen. Salamat po sa presensya mo na nadarama namin sa mga oras na ito. Hallelujah. Sapagkat wala kang ibang Amen. kinalulugdan kung hindi ang ma-recognize ng iyong bayan, ang iyong sovereignty, ang iyong leadership, ang iyong headship, iyong katawan, Amen. Panginoon. Kaya Lord, salamat sa bawat isa. Thank you, Jesus. Nawa ay naging mabiyaya ang gabing ito sa aming lahat. At Thank you, Lord. ma-encourage ang bawat isa, Panginoon. Salamat po sa iyong Thank you, papurit Jesus. kalawalatian. Hallelujah. Glory. At ang pangalan ni Kristo Jesus na aming Panginoon at dakilang tagapagligtas. Amen. 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 Thank you, Magandang Pastor. Thank you, hapon po Pastor. sa lahat. Amen. Thank you, Pastor. Thank you. Thank you, Salamat po. Pastor. Thank you, thank you. Salamat sa Na-record lahat, po ba ito, Pastor. mga kapatid? Yes. Okay. Salamat po. Okay. Salamat po. Thank you. Sister Agnes, Okay. nag-record po. Magandang gabi po sa lahat. God bless you all. And, Thank you, good Pastor evening. John. Salamat po. God bless. Sleep well. Maraming salamat, Pastor. Maraming salamat. Have a blessed week. Sisters. Thank you, thank Thank you. you.